Naging kalbaryo para sa mga overseas Filipino workers o OFW ang naging New Year glitch sa NAIA umpisa pa lang ng taong 2023. Maliban sa pagkakaantala ng mga biyahe at pangamba sa posibleng epekto sa trabaho, naging palaisipan din noon kung saan pansamantalang mamamalagi ang mga apektadong OFW. Isa ito sa mga nag-udyok sa OWA na magbukas ng OFW Lounge sa mga paliparan. Nagkaroon ng brownout, January 1. Lahat sila nakatambay lang sa labas, walang maupuan, walang mapaliguan, o walang, kailangan nating meron, at least masabi dito muna kayo. At least dito, kung gusto mong mahiga sa sahig, ako makakahiga ako dyan. Inaasahang sa mga susunod na linggo ay matatapos na ang OFW Lounge sa NAIA Terminal 1. Dagdag pa ni OWA Administrator Arnel Ignacio, babantayan ang lounge ng mga tauhan ng OWA o ng Department of Migrant Workers para matiyak na may tutulong sa mga bumabiyaheng OFW. Kulang-kulang na papeles, and madalas may mga nilalagay sila sa maleta nila na hindi pwede. So magtatagal ngayon sila sa counter, magdi-debate, and we don't want that. Yung time, yung military time, madalas naiiwan sila ng eroplano. Hindi mawawala ng tao ang lounge, and ang OWA naman is just a few steps away, a few kilometers away. Mala VIP ang serbisyong gustong ibigay ng OWA sa mga OFW sa pamamagitan ng lounge. Gusto ko lang maranasan naman nila kung paano yung tinitreat ng, iba ang aking lugar. Kukuha akong kape, walang bayad. Lagi kang maghanap na saan ba ako pwedeng tumambay, makapag-charge sandali ng telepono. Alam mo na, mga bagay na gano'n. Ang wifi, bibigay na kagad sa iyo yung password. Ito naman ang ginagawang OFW Lounge sa Terminal 3. Mas malawak at posibleng magkaroon pa ng shower area para sa mga OFW. Pero hindi pa man opisyal na nagbubukas ang OFW Lounge, may mga seafarer na excited makita ang itinatayong lounge. 3 OFW ang nagtungo sa Terminal 1 OFW Lounge nang mabalitaan nila ito sa social media. Biyaheng Singapore ang 3 OFW. Maganda. Sa tagal ng panahon, ngayon lang nangyari ito. Ilang years na kasi serbisyo, more than 20 years. Pero ngayon lang yung nangyari itong. Wala, talagang mapahingahan yung OFW. So, kaya sa upuan kasi, occupied na ng humihiga. So, limited yung natin, yung upuan. And then, yung iba, higaan, wala na. Sa lapag na lang makikita mo, sa lapag na lang nakaupo. Sana lahat ng terminal mayroong ganito. At bilang dagdag na pamaskong handog para sa mga OFW, inanunsyo rin ng OWA na dagdagan ng slots para sa kanilang scholarship program para sa mga anak ng OFW. Increase na natin to 1,000. Yun naman din na nakapasok na ng college. Pagkatapos sa kalagitnaan ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo, pwede pala akong mag-scholar sa OWA. Bukas rin po yan, we have 600 slots. Tristan Udalo, CNN Philippines.